Alin nga bang mas gusto mo? Yung bago o yung trusted na? Today, pag-usapan natin ang Honda Click version 3 versus version 4 and let's make a comparison kung alin nga ba sa kanila ang mas magagandahan ka. Kasi sa video na to, pag-uusapan natin yung side-by-side comparison, yung specs and key features niya, yung question bago ka mag-decide if V3 or V4 ba. And if tatanungin naman ako, sino ang pipiliin ko and if ever dadating na yung mga bagong version na mga motorsiklo ni Honda, ito siguro yung dream bike upgrade if ever bibili man ako. So ngayon, pag-usapan natin yung side-by-side comparison. Unahin na natin dyan sa colors. Well, if makikita mo naman yung colors dito, si version 3, meron siyang 4 lang. Meron tayong white, black, gray, tsaka blue. While si version 4 naman, meron tayong 3 colors for the street version. Tapos, sa standard version naman is meron tayong 6. Ngayon naman, yung sa headlight, if makikita mo, dito talaga yung pinaka napagtuunan nila ng upgrade. If makikita mo yung kilay nila, iba na talaga. May mga nagsasabi, kamukha doon ng version 1, yung version 4. Pero I think, mas maganda yung sa V4. Well, if makikita mo naman yung sa version 3, hindi rin nagpapatalo to kasi naka two-tone na yung colorways niya sa mga bago niyang labas. Sa taillight din naman mga bossing, makikita natin talaga isa rin sa mga binago nila. May mga nababasa ako sa comment section na may ibang kamukha na brand si Honda Click version 4. Pero kayo ba mga bossing, totoo ba yon? Pakilagay nga sa comment section. Ngayon naman, pag-usapan natin yung instrument panel niya. If makikita natin yung LCD display niya, almost the same talaga. I think wala talagang binago dito. But for me, okay pa rin yan. While yung ating keyless remote system dito tayo may upgrade kay version 4 over kay version 3. Naka-shutter system lang kasi si Honda Click version 3. Tapos naka-keyless system na si version 4. While sa utility box naman natin dito kay Honda Click, version 3 and 4, halos magkapareho lang talaga yung body and framing nila, which is 18 liters yung kaya niyang mailagay dito. They both have the charging port as well. I'm not just sure if yung pina-circle ba na power supply yung may bibigay nila dito or USB-C or USB-A ba yung ilalagay as a charging port. Based naman sa release ni Honda Click Indonesia, magkapareho lang din sila sa mag-wheels nito. While sa fuel consumption naman, meron tayong 50.3 km per liter kay version 3, while sa claim ng Honda Indonesia is naka 51.7 km per liter naman kay version 4. Same din sila ng displacement na 125cc. Meron din silang the same na footboard na pwede mapaglalagyan ng bag mo, mga pinamili mo, na alam mo din naman na napaka-spacious din. Meron din silang pareho na park brake. Pareho na rin sila naka-tubeless dito. And sa other specs like combi brake, ACG, auto start stop, Honda ESP, naka-CVT na rin. Same sila dito. As well as yung drum brake niya sa likod. And isa lang din yung shocks niya sa likod. And if ang tanong is may naked version ba si Honda Click version 3, yan yung wala ni version 3 na meron si version 4. Ngayon naman, pag-usapan natin yung specs and key features ng dalawang motorsiklong ito. Pag-usapan natin yung specs, yung displacement niya ngayon is around 125cc motorcycle liquid-cooled engine. Power niya is 11.0 horsepower at 8,500 RPM. Torque at 10.8 Nm at 5,000 RPM. Ang camshaft is single head overcam, naka 2 valve. Ang compression ratio niya naman is 11:1. Bore stroke is around 52.4 by 57.9 with a fuel capacity of 5.5 liters and a wet weight of 111 kilograms. Maganda rin naman ang seat height niya dito mga bossing is because naka 769mm. Yung ground clearance niya ngayon is 131mm with a wheelbase of 1,280mm. And yung gulong niya naman sa harap is naka 90 by 80 by 14. Tapos sa likod naman is naka 100 by 80 by 14. Fuel efficiency niya dito is that naka 51.7 kilometers per liter. Meron din tayong combi brakes dito, naka ACG starter na, meron tayong auto start stop, and yung LCD display niya maganda rin naman. Naka Honda ESP din tayo dito, which is Honda Smart Power. And last but not the least na sobrang gandang feature na naidagdag nila dito is ang keyless feature. Naka-keyless na to mga bossing ha. And if makikita mo naman yung harap niya bossing, bagong-bago na yung kanyang design from version 3 and version 4. Iba na talaga yung kilay niya ngayon. Yung LCD niya, I think may hawig pa rin siya sa luma, pero all in all, okay pa rin naman. Pasado pa rin yan. Meron din tayong power supply dito na USB-C na I'm not sure if ganyan ba ang marirelease sa Pilipinas or yung tipong naka-circle pa din. Hindi na rin tayo tinipid dito ni Honda kasi sa 125cc nila meron na silang keyless, and as usual, yung gulay board na pwede rin mapagsabitan ng bag or tumbler. Dito naman sa utility box natin, kasya ang half face or di naman kaya yung medyo maliit na mga full face helmet. And sa rear taillight niya naman, nagbago na rin, so okay na okay talaga.
And if ilalabas naman nila yung street version which is naka-naked handlebar, ito rin naman yung makikita mo. And if makikita mo naman yung colorway na ni-release ni Honda Indonesia, makikita mo naman yung mga colorways nila, sobrang ganda din naman, hindi nagpapatalo, sobrang tingkad, and head turner ka talaga sa daan if ito yung dala mo. And ang masasabi ko lang dyan mga bossing, okay na okay talaga if i-release na rin nila ang Honda Click 125 version na naka-naked ang handlebar. Parang Honda Beat Street, but ngayon Honda Vario Street, parang yung styling niya. So, okay na okay talaga, especially yung purple mga bossing. Okay na okay tingnan yan dito sa atin. Malakas talaga ang tindigan natin dyan. While sa pricing naman mga bossing, nakasaad doon sa Honda Indonesia is that naglalaro yung pricing niya around 81 yung sa basic, tapos sa street version naman yung naked handlebar is around 83. So we can say around 83 to 87 to 90 yung pricing ni Honda Click na 125 version 4, yung pwede nating ma-expect na pricing nila dito. Si Honda Click 125 version 3, commuter-friendly talaga tong motorsiklong ito. Naka-scooter ba naman, aka automatic yung transmission gears niya. So wala nang manual shifting and madali ka na lang talaga matuto paano ito i-drive. Lalo na mga bossing, if kaharap mo yung traffics, yung daily errands, tsaka mga short city rides, if gamit mo tong motorsiklong ito. Magaan rin tong motorsiklong ito at madaling i-maneuver, lalo na if ikaw ay solo rider. This also gives much comfort compared sa mga semi-automatic motorcycles kasi meron siyang gulay board and kasya din sa utility box niya ang mga half-face helmet. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung specs nila if okay ba sila for its price. Unahin natin dyan si Honda Click, which is ang colorways niya ngayon is mas maganda kasi naka-dual tone na siya. Makikita nyo yung white, yung black, yung gray, tsaka yung blue niya na medyo dark bluish na may color orange. Maganda talaga yung mga accent nila kasi mag-outstand ka sa kalsada. With the kilometers per liter of 50.3 base sa kanilang claims, masasabi mo talagang okay tong motorsiklong ito pang araw-araw mo. And meron din naman silang tinatawag na special edition which is mas maganda yung mga colorways nila and magdadagdag ka lang ng kaunting pera para makuha mo yung mga ganong klaseng colorways. And ito nga pala yung mga features ni Honda Click na masasabi mong okay talaga tong motorsiklong ito. Meron itong 125cc na liquid cooled PGM-FI ASP engine. And gaya na sabi ko kanina, meron siyang two-tone colorway na color combination. Meron din siyang wide na tubeless tires. Meron siyang new USB charger in which wala yan sa previous version niya. Naka-combi brake din yung braking system niya. Naka-all LED light yung lighting system. Yung full digital meter panel niya, okay din naman. Naka-secure key shutter. Naka-park brake lock. Naka-18 liters luggage box. Nakasya yung half-face helmet mo. Ilalagay ko na lang dyan sa screen yung specifications nito. Kung naghanap ka ng motor na walang arte, walang sablay, maganda pang daily, Honda Click 125 version 3 remains one of the best choices dito sa Pilipinas. Hindi lang siya pogi, meron na rin siyang kasamang comfortability, practicality, and fuel efficiency. Ngayon naman, pag-usapan natin yung question bago ka mag-decide if version 3 ba or version 4 ang bibilhin mo. If ever need mo na talaga magmotor para sa pangkabuhayan mo, para may kikitain ka, anong di magagawa ni version 3 na kayang-kaya ni version 4? Bukod sa kilos yan mga bossing ha, if meron kayong sagot dyan, pakilagay na lang dyan sa comment section. Because for me mga bossing, if ever need mo talaga, especially mga naghahanap buhay dyan na mapagkakitaan talaga ang mga motor nila such as mga mototaxi, mga food delivery, and iba-iba pa, maaasahan pa rin naman talaga si Honda Click version 3. Now, if you're willing to wait the Honda Click version 4 naman, will you choose the version 4 standard or will you go for the street version ni Honda Click V4? Napag-usapan natin yung standard at street version nito sa video ko, no? And sobrang lakas talaga ng topic na to. Kaya if ever hindi mo pa natingnan, ilalagay ko na lang yung link dito sa description. Ngayon naman, if ever hindi ako nakabili ng Honda RS125Fi and nabalitaan ko may version 4 na si Honda Click, should I choose the version 3, version 4, or should I go for Honda RS125Fi? Pero bago yan mga bossing, ipapakita ko lang muna sa inyo ang magugustuhan mo if ever magustuhan mo si Click or si RS. Pero bago ko ibigay yung answer ko mga bossing, ito nga muna ang mga key points na magugustuhan ko kung bakit sila ang bibilhin ko and baka magustuhan nyo din. Kay Honda Click, mapa version 3 man yan or version 4, magugustuhan ko talaga dito yung comfortability niya, yung usability niya, and pagka-beginner friendly niya. If ever wala pa akong alam sa motor, alam nyo naman, before ako nakapagbili ng RS125Fi, hindi talaga ako ganyan ka maalam paano magmotor. Kasi around 20 plus years old na ako natuto magmotor. While ngayon naman mga bossing si Honda RS125Fi, magugustuhan mo talaga dito ang kaniyang dual rear suspension.
Meron na rin siyang higher KPL, around 60 kilometers per liter, while si Honda is around 50. And last but not the least is that it has a lower maintenance cost. Ito talaga yung mga nagustuhan ko kay Honda RS125Fi. Para kang naka-cheat code dito if ever ito yung bibilhin mo kasi less talaga yung sakit sa ulo. Although, if ever ako yung papapiliin, this time I will choose comfortability talaga over anything else. And which, masasabi ko, the version 4 na street version ang mapipilian ko or mapupusuan ko sa mga choices na to. And dahil rinilis na ang Honda Click version 4 and with the chance na baka mag-release din ito sa Pilipinas, ito talaga yung naiisipan kong dream bike upgrade ko if ever man may rinilis na ganito sa Pilipinas. I think isa talaga ako sa magiging first gen buyer ng motorsiklo nito. Biruin yung mga bossing nga, first gen ko nabili si Honda RS125 and first gen ko rin nabili si Suzuki Gixxer 155. Ngayon mga bossing, ang masasabi kong pinakasulit na upgrade siguro, for me, if bibili man ako ng bagong motorsiklo, is none other than the Honda Click 160 na street version. If ever man merong ganyan. Sana kaya magkaganyan, no? Especially if makikinig sila sa mga request ng mga tao. Like dalawang rear suspension, may ABS, tapos naka-naked handlebar. Tapos what if sundin nila yung utility box ni Honda Giorno na around 30 liters. And last but not the least is may food board ka or gulay board na pwede paglagyan ng mga pinamili mo. I think yan talaga ang pinaka magandang upgrade ko if ever bibili man ako ulit. Imagine niyo yun mga bossing ha, sobrang ganda nun, sobrang okay nun, tapos lagyan mo pa ng top box. I can really say, I will choose that, especially if yung pricing niya around 130 to 140 na 160 ganon, na naked version. Nako, ibebenta ko talaga yung dalawa kong motorsiklo. Kidding aside mga bossing, no, if ever need mo na talaga bumili ng motorsiklo para sa pang-araw-araw mo, then buy the Honda Click 125 version 3. Still, it is a comfortable motorcycle pa rin naman, reliable, fuel efficient, and commuter friendly talaga, especially for beginners, delivery riders, students, and para sa mga daily users nito. But if you can wait, especially possibility lang ang pag-release ni Honda dito kasi nga alam naman natin na yung street version tsaka ibang version ni Honda Beat hindi linabas dito So, 50-50 yung percentage ng pag-antay mo dito. Pwede kang mag-antay sa wala. But if you can wait, Honda Click 125 version 4, especially the street version mga bossing it will really have a fresh design. It will have a keyless ignition and gives much more attention, especially sa daan, kapag ito yung binili mo. Both are solid choices naman talaga mga bossing The difference lang talaga is ang kanyang convenience and style, especially sa kanyang panlabas na loob. Performance-wise, they are both the same. At the end of the day naman mga bossing, alam naman natin na ang motorsiklo natin ay hindi parang iPhone na every 2 to 3 years, 4 years, magpapalit na tayo ng bagong better Pro Max. So might as well piliin talaga natin ano talaga yung pupusuan natin. And based naman sa needs and urgency ng pag-decide sa pagbili ng motor natin. So if di ka pa rin sure mga bossing meron tayong mga videos dito tulad ng Honda Giorno na mas maganda daw yung specs compared kay Honda Click 125. Meron na rin tayong mga playlist dyan about motorcycle reviews ko if ever gusto mo rin matingnan and if ever nagdadalawang isip ka pa rin alin sa mga motorsiklong andito yung sa tingin mong babagay talaga sa mga pang-araw-araw mo. So if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga content you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions, suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you on my next video.